Dismayado ang ilang senador sa pagkaantala ng kauna-unahang pamumuhunan ng Maharlika Investment Corporation. Babala pa nila posible itong maging banta sa national security. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. I thought we were celebrating na mababa yung nakuha natin. Diba? Nakatipid pa tayo. Napakagaling ng Maharlika team dahil nakatipid tayo, nakakuha tayo ng discount. Pero wala pa pala. We are supposed to get... Parang nabudol yata tayo eh. Hindi pa pala taga sa bato ang inaasahang kaunang investment ng pamahalaan sa pamamagitan ng Maharlika Investment Corporation. Ang plano, bibilhin ng gobyerno ang 20% stake sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang kauna-unahang malaking investment ng Maharlika mula nang mabuo noong 2023. Pero sa gitna ng pagdinig sa Senado, kinumpirma ng energy officials na hindi pa ito nangyayari. Ang NGCP ang may kontrol sa buong power transmission grid ng bansa. Ibig sabihin, wala pa ring eyes and ears ang pamahalaan sa nag-iisang power grid operator ng Pilipinas. As per our conversations with MIC, Mr. Chair, wala pa yung, how do you call it, the contract itself. There was a irrevocable letter of intent or... Ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang stake ng Maharlika para magkaroon ng bahagi ang gobyerno sa desisyon ng NGCP. Lalo na't malaki ang pag-aari dito ng isang state-owned company mula China. Especially with the precarious situation in the West Philippine Sea, we know for a fact that big share is owned by the State Grid Corporation of China. Yun ang worry namin dito no? Na with one flick of a switch, baka pwede tayo maparalyze Sana yun yung those are the things that hopefully will not happen. Babala ng mga senador, may tunay na epekto ang pagkakabinbin na ito sa national security at sa kung saan mapupunta ang public funds. I'm not looking at making money out of it. I'm looking at securing the country. No? So that's the whole point. But I was surprised na wala pa palang ganun. Ayon sa Energy Department, hindi pa sila nakakatanggap ng official communication mula NGCP tungkol sa pagdagdag ng mga kinatawan ng Maharlika sa board. Kaya wala pang pwesto o boto ang pamahalaan sa mga desisyon ng grid. So far, we have not gotten any official communication regarding we have two new members of the board. There's supposed to be 12 and an additional 2 to accommodate Maharlika. As concessionaires. Ipinaalala ni Senator J.V. Ejercito na nagsimula ang problemang ito noong early 2000s nang minadali ang privatization ng NGCP sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act of 2001. Kaya hinihimok ng mga mambabatas ang Energy Department na tutukan ang usapin dahil hindi lang ito simpleng business deal, kundi isang isyung may bigat sa enerhiya at national security. Ang deal para maka-acquire ng 20% stake sa NGCP ay inilahad noong Enero. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.